Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tumistigo na. Nako, lagot, PhilHealth nagsalita na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang balita mga kababayan. Marcos inamin na baka magtampo si Chinese President Xi Jinping kapag hindi niya ito pinansin. Kailangan talagang magpapansin, no mga kababayan. Kayo po ba naniniwala na magtatampo pa ang China, no? Sa matapos mong i-bash ang China, di ba? Sa nakaraang ASEAN, ngayon naman ay sasabihin mong baka magtampo. Nako po. At sino ba ang Pilipinas? No? Yan na lang. Sino po ba ang Pilipinas? Eto, Pilipino tayo pero ang sakit lang isipin mga kabayan, binibira natin ang Pilipinas. Wala tayong magagawa. Di ba? Hindi po maganda ang pamumuno ngayon eh. Di ba? Eto, masakit man sa atin pero kailangan po natin bigyan ng reaksyon yung mga pinagsasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Kasi pag hindi natin to binigyan ng reaksyon, mga kababayan, pag hindi nag-react ang taong bayan dito sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., iisipin ni Presidente Bongbong, no, na tama ang kanyang ginagawa. Tama yung kanyang mga pinagsasasabi. Diba? Sa palagay niyo po ba talagang magtatampo ang China? Sa Pilipinas, di ba? Anyway, parang gusto kasi nilang palabasin na powerful ang Pilipinas, no? Over China dito sa statement na ito. Sino ba tayo para pagtampuhan ng China? Di ba? Sino ba si Marcos? Sino ba si President Bongbong Marcos Jr. para magtampo si President Xi Jinping? Di ba? O ibig ba sabihin nito, bumabaliktad ka na sa US? Gusto mo nang kaibiganin ang China? Di ba? Wag, panindigan nyo. Sabi nga sa isang post nakita ko, no, sa social media, isa pong kilalang vlogger, ay nakalimutan, baka si Ma'am Chu, no? Laurita Chu, di ba? Sabi niya po, panindigan nyo. Hindi si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ayan, sabi niya, panindigan nyo, 'di ba? Pro-China ay anti-China, 'di ba? Kayo. Kayo mga vloggers ni President Bongbong Marcos Jr., paano nyo dedepensahan 'to? 'Di ba? Puro kayo tira ng tira sa China. Ayun pala, makikipagkaibigan din pala sa huli. Aray ko po mga kababayan Ano po ang inyong masasabi dyan? Nako, talagang maano na talaga, iba na talaga ang pag-iisip ng ating presidente, no? Ibiruin mo, magtatampo raw ang China sa kanya, si Chinese President Xi Jinping sa kanya kung hindi niya pinansin. Ang tanong, sino po ba kayo? Di ba? Anyway, eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ako, patungkol na po, di ba nung isang araw nag-share po tayo dito sa ating channel, no? Patungkol po doon sa pinapasagot, no, itong si President Bongbong Marcos Jr. ng Korte Suprema, Supreme Court, sa legality ng pagkakabuo ng ICI. Pero sabi naman po dito ni President, ito sumagot na nga si President Bongbong Marcos Jr., sabi po dito, sa balita sa Abante News Online, PBBM tiwalang legal ang pagkakatatag ng ICI.
Before we even started thinking about organizing the ICI, I made sure that I got legal opinion from the best legal minds that I know. Sabi po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Basta yung kilala ko talagang napakagaling ang legal minds. Ayan. So I do believe we are on firm legal ground here. Ayan mga kabayan. Ibig sabihin po mga kabayan, naninindigan po sa Presidente Duterte. Anong Duterte? Na-miss lang natin si Tatay Digong no? Naninindigan po si President Bongbong Marcos Jr. Na talagang legal po ang pagkakabuo at ito po ay ayon sa Constitution ang pagkakabuo po ng ICI or yung tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. Ano po ang inyong pero ito lang if this is legal, why the Supreme Court questioned the legality of the ICI, no? Kasi tinatanong doon, wala raw sa konstitusyon, ang sabi po doon sa post na yun, no? Wala sa konstitusyon ang pagkakabuo ng ICI, no? Parang illegal kumbaga, no? This ICI is illegal na nag-ooperate na po. Ang hilig nyo talaga sa mga illegal, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin ito. Naku, nagtatrending itong pulis ay itong vlogger yata ito mga kabayan, no? Na ginamit yung uniforme ng pulis sa Halloween costume. Eto, hindi nakaligtas, no? Hindi po nakaligtas sa mata ng isang DDS vlogger na si Chrisit Chu. Sabi niya po dito, kasi hinuli nila hinuhulihin nila yung pulis yung nag-costume ng pulis sa Halloween, di ba? Sabi po dito, hulihin ang mga nag-costume ng pulis. Okay, check. Nakalagay, naka-check. Pero, wag hulihin si Martin Romualdez at Saldico. Aray ko po. Sabi na mas mauuna pa yung mga vlogger mahuli, no? Mas mauuna pang mahuli yung mga vloggers kaysa po dito kay Martin at Saldico. Sabi po dito ni Ma'am Crisitcho, ano nang nangyari sa inyo PNP? May time talaga kayo sa ganito. Ayan diba? Daling-dali kayo dyan. Costume naman yan. Anong problema kung costume? Diba? At saka tingnan nyo naman, naka-sleeveless mga kabayan. Maniniwala bang pulis yan? Diba? Teka lang sa mga costume party na yan. No, may nagko-costume na army, diba? May nagko-costume na fire, di ba? Fireman, okay, doktor, kung ano pa man, pero ang pulis, bawal bawal kayong mag-costume ng pulis. Bakit kasi naisipan yung pulis ang dapat ghost project na lang ang kinostume ninyo. Baka manalo pa kayong best in costume. Nakapanood ko yung best in costume na ghost project ghost project nga di ba? Nanalo po siya sa best in costume. Ayan mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan tapos i-play po natin ng video. Nako, malayo pa po ang 2028 pero eto, Okta Research meron na pong komento patungkol sa mga Duterte pagdating po ng 2028. Eto, sabi po dito ni Professor Ranjit Ray, no? Philo Okta Research, sabi niya po dito, the anti-Duterte forces, if they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Ayan mga kabayan. Kayong mga anti-Duterte, mayroon nang ngayon pa lang nire-research na kayo, di ba? Pag hindi raw kayo nagkaisa, wala. Sa kangkungan kayo pupulutin, mga kababayan. Ganyan kalakas ang Duterte, di ba? Ganyan kalakas ang Duterte mga kababayan, no?
magsama-sama na silang lahat sa kangkungan po sila pupulutin. Ayan, Grand Coalition versus Duterte sa 2028. Naniniwala si Okta Research. Naniniwala si Okta Research Fellow Prof. Ranjit Ray na dapat magkaisa ang anti-Duterte forces kung gusto nilang talunin ang mga Duterte sa 2028. Nako. Ano pang sabi dito? What they are up against are solid bellwake that have proven time and again to be efficient and responsive. Ayon po yan kay Ray yan, mga kaubayan. Magsama-sama na daw kayo para hindi kayo kumain ng alikabok at pulutin sa kangkungan. Ano pang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? This is a good news, This is a good signal, kumbaga. Di ba? Kasi parang parang nakikita na rin ng Okta Research kung ano talagang kalalabasan, di ba? Ito na, pasadahan na po natin ang video ito, mga kabayan. Nako, PhilHealth kumanta na. Aba, ano kayang ikinanta ng PhilHealth? Ito, pakinggan po natin to. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, kamakailan nga lamang nagbigay ng pahayag si Marcos Jr. na agad ibabalik ang 60 billion na sobrang pondo ng PhilHealth. Ngunit PhilHealth official state insurer tila kumanta na Haray sa ko, publiko budol na at naman. tinatahas ang binasag ang katotohanan at binulgar. Umami na wala pang malinaw na proseso kung papaano raw at kailan ito maisa sa uli. Sa kabilang araw ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ibabalik ang 60 billion na sobrang pondo ng PhilHealth, aminado ang opisyal ng state insurer na wala pa raw malinaw na proseso kung papaano at kailan ito maisa sa uli. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, ang hilig ni Marcos mag-announce ng plano niya. Wala naman palang konkretong plan. Sure na sure sa pagbalik ng 60 billion. Yun pala nga. Kaya yung flood control na pinagmamalaki niya, ayun, fake pala. From 89 billion, bakit 60 billion lang ang binalik? Kinurap na nga, kinupit pa. Kung paano nila gusto magpabalik ng pera at assets sa mga witness, siyang bagal naman nilang magsauli ng kinuha nilang pera sa PhilHealth. Anong tawag doon? Asa pa kayong maisauli yan? Buhaya yan. Kaya pag nasa bunganga na ng buhaya, wala nang balikan yan. Kahit mamuti pang mata nyo sa kakaantay. 89.9 billion yung kinuha. 60 billion lang ibabalik. Nagpabudol na naman kayo. Grabe, tindi talaga ni Bongbong Marcos. Mapagsamantala, korupsyon lahat nasa kanya. Samantalang maraming mahihirap ang nagugutom. End quote. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na ibalik ang 60 bilyong piso na sobrang pondo ng PhilHealth, aminado ang opisyal ng state insurer na wala pang malinaw na proseso kung paano at kailan ito maisasauli. Narito ang balita ni Creslin Cataro. Inanunsyo kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 bilyong pisong pondo na dating nailipat sa National Treasury upang matulungan ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga benepisyo at programang pangkalusugan. Kaugnay nito, sinabi ni Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, na bagamat iniutos ng Pangulo na agad itong ibabalik, ay wala pa anya silang konkretong impormasyon mula sa Bureau of Treasury tungkol sa proseso ng pagbalik ng pondo. Dagdag ni Pargas, hindi rin malinaw kung ang pondo ay isa sa ilalim sa savings ng 2025 o isasama sa 2026 General Appropriations Act. Although the President said immediately, pero wala pa pong mechanism kung paano po ibabalik yung pondo na ito. We don't know kung ito po ay sa subject to savings ng 2025 or kung ito po ay isasama sa 2026 GAA. So wala pa po kaming idea
kung paano po ito ibabalik sa amin ng Bureau of Treasury. Gayunman, ikinatuwa ng PhilHealth ang anunsyo ng Pangulo kahit may nakabinbing desisyon pa ang Korte Suprema kaugnay sa legalidad ng nasabing pondo. Ayon kay Pargas, malaking tulong ang pagbabalik ng 60 bilyong piso para sa pagpapalawak ng benepisyo, kabilang ang primary care, anti-cancer screening, at mga bagong package para sa maternity, HIV at animal bites. Ganun din po ay mapopondohan yung ating tinatawag na digitalization to make our systems more convenient, more fast, more efficient for our members. Kaya po napakalaking tulong nitong 60 billion na ito kung ito po ay talagang may babalik saan. Ito nakita ko sa ArcLight, pinost nila ito. News update. Mismong yung PhilHealth, mga kababayan, nako, no? Nagdududa kung maibabalik, di ba? Sabi kung talagang ibabalik nila, dudable po ang PhilHealth, mga kabayan doon. Kasi ang I think isang buwan na ba? Isang buwan na ba ang lumipas mula nang sinabi po yun ni President Bongbong Marcos Jr., mga kabayan? Ipinangako niya na ibabalik yung 60 billion. 89.9 billion nga yan pero 60 billion lang ang ibabalik nila. Di ba? Tapos wala pa pala, di ba? O baka sa 2028 na ito maibalik, mga kababayan. Baka nag-iipon pa or baka mangungutang pa ng 60 billion para ibalik dyan sa PhilHealth, mga kababayan. Nako po, grabe ito Ombudsman Remulla, sabi niya, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. Ganyan naman yan Ganyan naman si Remulla, mga kababayan, pagkakampi po nila, no? Walang matibay na ebidensya or ibabasura agad yung mga reklamo sa ombudsman, 'di ba? Katulad nga ng nangyari sa reklamo, no, or kaso, no, ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, no, doon po sa mining ata yun no, binasura agad ni Remulla. Tapos ngayon naman mababalitaan natin walang ebidensya, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. Aba, kita nyo na yan, mga kababayan, wala pa man dinidepensahan na, no? Paano ka pa maglalakas ng loob na magreklamo, na maghain ng kaso, di ba? Dito kay Romualdez kung ganito na agad ang sinasabi ni Ombudsman Remulla. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.